kapatid, andito na naman po ako sa inyong harapan, gaya ng dati. Palagi kong sinasabi na inyong narinig ng mga unang video na ipinapadala ko sa sanlibutan. Sa lahat ng nilikha ng ating Ama, unang-una sa tao. At gayon din sa hayop, mga kapatid. Dahil sinabi ko unang-una sa tao, dahil karamihan ng tao may mga alagang hayop. Pag nalaman mo ito, sumunod ka, ano ito nag-uutos, hindi lang ikaw na tao ang maliligtas, pati yung mga alagang hayop, mga kapatid. Kasama rin yan sa kaligtasan. Kaya ito pinaparating ng ating Ama unang-una sa tao at gayon din sa mga hayop. Dahil lahat ng hayop sa ibabaw ng lupa ay ibinigay ng ating Ama sa atin na tayo ay magkaroon ng kapamahalaan sa kanila. Bibigyan tayo ng karapatan sa lahat ng hayop sa ibabaw ng lupa. At andito na naman tayo sa mensahe na kinakailangan kong sabihin sa sanlibutan dahil kinakailangan na ito ng tao. Kinakailangan ko sabihin. Dahil pag hindi ko sinabi ito sa inyo, ay wala tayong pangangapitan, mga kapatid. Wala tayong makikitang liwanag. Ito nga yung kadiliman na ng pag-iisip, bukod pa yung kadiliman ng paligid, yung tunay na kadiliman. Ito yung naunang kadiliman na ng pag-iisip ng mga tao dahil wala na mahapuhap na kagalingan sa talo. At sinasabi ko sa lahat, mga kapatid, na ito ay hindi pabuti, hindi pa wala itong salot na ito. Bagkus lalo itong dadami o lalala, mga kapatid. Kaya ko nasabi yon dahil nararamdaman ko, sinasabi sa akin ng aking Ama na nagsugo sa akin sa inyong harapan sa kadahilanan na walang nagkaka-interes sa kinaroroonan ng kaligtasan. Walang lumalapit dito sa ilaw. Sinasabi ko, ako ay anak ng ilaw, mga kapatid. Ilaw ng sanlibutan. Siya nawa. Kaya ang pamagat nga nito, ang ilaw ng sanlibutan. Hanggat hindi kayo naniniwala sa mga sinasabi ko, ang salot, patindi ng patindi ito. Siya nawa. Itutulak ng bawat tao sa sulok ng kagipitan, mga kapatid. Pero pag naaalala mo ito at may salot na sa katawan mo, manalangin ka ng buong puso mo. Baka sakaling bigyan ka ng kaisipan ng ating Ama o pagkakataon na maranasan mo ang kagaya ng nararanasan namin ngayon. Kagalingan, karunungan, kapayapaan, mga kapatid. At ito'y magtutuloy-tuloy at buhay na walang hanggan, mga kapatid, na nandito sa amin. Kapayapaan, biyaya, nandito lahat, mga kapatid. Kaya ito lang ang may papayo ko sa inyo na isa na kulok ang tawag doon. Pag tinamaan ka ng COVID, alalahanin mo yung mga sinasabi ko.
magkakaroon ka ng pag-asa. Yan. Kaya huwag kang magsawa, kapatid, na makinig dito dahil ito lang ang nag-iisang pag-asa ng sanglibutan, mga kapatid. Nag-iisa ito. Kaya kung ano man yung relihiyon na kinaaniban mo, pag-isipan mong mabuti yung mga bagay na naririnig mo dito at yung mga bagay na iniaral sa inyo mula sa inyong mga relihiyon, kung ano man ang relihiyon mo. Dahil ang pangako ng ating Ama, kaligtasan, buhay, buhay na walang hanggan. Siya nawa. Pagkaanib ka ng isang relihiyon at tinamaan ka ng salot, wala dyan ang kaligtasan, kapatid. Alam pangako ng ating Ama, sumunod ka, makinig ka, sumunod ka, ligtas ka. Ngayon, kung kayo may mga kasama, mga kapatid, na tinamaan na ng salot na ito, ikinakailangan kong sabihin sa inyo, wala sa relihiyon ninyo ang kaligtasan. Dahil ang tunay na relihiyon, walang kapintasan. At pag sinabing walang kapintasan, yun yung sabi sa English na perfect. Diba? Pag perfect ka sa utos ng ating Ama, ibig sabihin, nandun yung kanyang pangako. Walang salot na lalapit sa iyo. Walang anumang salot. Walang kapahamakan. Lahat ng magagalit sa iyo, mapapahiya. Siya nawa. Lahat ng maghahangad ng iyong buhay na ikaw ay patayin, sila ang mamamatay. O kaya yung kanilang mga mahal sa buhay na pinanghihinayangan, sila ang mga mamamatay. Tunay ito, kapatid. Kaya ito, huwag mong kalilimutan, sinabi ko, pag tinamaan ka ng COVID, alalahanin mong sinasabi ko, baka sakaling bigyan ka ng pagkakataon ng ating Ama na magtamo rin ng biyaya, awa at kapayapaan na kagaya ng ibinigay ng aming Ama sa amin. Diba? Kakaubusan ng tao, mga kapatid. Kakaunti lang talaga may iwan. Pero may mga maiiwan, hindi lubos na mamamatay. At yung mga maiiwan, yun yung magugulat. Sabihin na, totoo nga ang sinasabi ng taong yun. Dahil yun ang nakasulat, mga kapatid. Yung mga maiiwan na iniwan ng salot, yun lang ang mga maniniwala. Yung mga nasagasaan, yun ang mga maniniwala. Eh, yung kasalukuyan, lahat ng mga tinatamaan, ibig sabihin hindi naniniwala yung mga yan. Lahat ng tinatamaan ng salot, mga namamatay, hindi naniniwala. Kaya ito lang ang last chance. Pag tinamaan ka ng salot, alalahanin yung mga sinasabi ko. Yeah. At manalangin kayo sa ating Ama na akayin niya kayo na makalapit kayo sa akin. Dahil napakahirap ang lumapit sa akin, mga kapatid. Napakahirap ang lumapit dito. Ang sinasabi ko, kagaya ng sinasabi ng ating Panginoong si Isa, walang taong makakalapit sa akin maliban ng ang Ama ang siya ay magdala sa akin. Siya nawa. Yung mga lumalapit dito, hindi karapat dapat inaalis ng ating Ama. Yan. At dito nga, ito, basahin natin dito yung mga karumihan na ginagawa ng tao. Yan ay ang tinatamaan lang kasi ng salot, mga kapatid, mga marurumi. Pag virus kasi, germs yan eh. At ang germs, yan ay nananahan na sa mga marumi. Siya nawa.
Kapag malinis ka, walang germs sa'yo, walang virus. Siya naman. Di ba? Lahat ng bagay na marumi, may germs, may virus yan. Ito, pakinggan ninyo, doon sa Zacarias 3:8-9 hanggang 10. Zacarias. Ano ba yun? Zacarias. Zacarias. Lumabas ka na. Tagal naman maghanap nitong ganito. Ito. Zacarias 3:8-9 hanggang 10. Three, eight, nine, hanggang 10. Zacarias ba ito? 3:8-9 hanggang 10. Sahin na natin. Zacarias 3:8-9 hanggang 10. Dinggin mo ngayon, O Josue, na Pangulong Saserdote. Dinggin mo at ng iyong mga kasama na nakaupo sa harap mo, sapagkat sila ay mga taong pinakatanda. Sapagkat narito, aking ilalabas ang aking lingkod na sanga. Sapagkat narito, ang bato na aking inilagay sa harap ni Josue, sa ibabaw ng isang bato ay may 7 mata. Narito, aking iuukit ang ukit niyaon, sabi ng aking Panginoong si Isa. At aking aalisin ang kasamaan ng lupaing yaon sa isang araw. Sa araw na yaon, sabi ng ating Panginoong si Isa, tatawagin ng bawat isa sa inyo ang kanyang kapwa sa lilim ng puno ng ubas at sa lilim ng puno ng igos. Alam niyo, ibig sabihin, dahil ito nga yung sanga ng ating Panginoong si Isa. Eh, pag sinabing sanga, kailangan may lilim. Hindi mawawala ng lilim yun pag yung sanga. Kaya dito manganganlong nga yung bawat isa sa lilim nito. At ito yung isa dito na pinaka-importante na tinutumbok. Aking aalisin ang kasamaan sa lupaing yaon sa isang araw. Diba? Pag sinabing masama, maraming kanyon maraming pinatutunguhan yung kasamaan Nandun lahat pag sinabing kasamaan. Karumal-dumal, nandun na pag sinabing kasamaan ang nasa iyo. Karumihan, nandun na. Yung ano pa, anong isa pa? Alam nyo? Kahalayan. No?
Kahalayan. Oo, kasama pa rin yun ang karumihan. Mga, mga bagay na hindi karapat dapat, yun yung nandun sa kasamaan. Kaya sinabi niya rito, kay Zacarias 3:9, doon sa huli, aking aalisin ang kasamaan sa lupaing yaon sa isang araw. Yun. Isang araw. Isang araw. At sa atin na may tanda na, alam natin kung ano yung isang araw na yun. Siya nawa. At yung mga sumusubaybay din siguro, yung pagka, alam na rin nila ito, yung mga sumusubaybay. Dahil ilang beses ko nang ipinaliwanag niya ito, ng isang araw, sa paningin ng ating Ama, ating Panginoong si Isa, ay 1,000 taon. At yung isang araw na iyon ay sinasabi sa aklat ni Oseas 6:2. Yung isang araw na yun. Oseas. Napin natin yung aklat ni Oseas. 6:2. Ito. Basahin kagad natin. Oseas 6:2. Pagkatapos ng 2 araw ay muling bubuhayin niya tayo. At sa 3 araw ay ibabangon niya tayo. At tayo'y mga bubuhay sa harap niya. Yung 3 araw pala, doon tayo ibabangon. Yung 3 araw. Yun ang sinasabi niya, aking aalisin ang kasamaan ng lupaing yaon sa isang araw. Yung 3 araw pala, yun yung sinasabi niya na isang araw. Yun yung para sa kanya, yung 3 araw na yun. Yun din yung huling araw. Yung 3 araw, yun yung isang araw. Yun yung huling araw, yung 3 araw. O kita nyo, yung huling araw, sasabihin ko sa inyo, ating babasahin kay Juan 6:39. Juan 6:39, basahin natin. 6:39. Na ang tinutumbok na isang araw at yung huling araw ay isa, mga kapatid. Yung huling araw at yung 3 araw at yung isang araw ay iisa. Naunawaan niyo mga kapatid. Ang isang araw, ang 3 araw at ang huling araw, iisa lang kapatid. Siya nawa. Siya nawa. Yun ang binabanggit sa banal na kasulatan. Ngayon, nabasa natin yung unang binanggit kanina, aking aalisin ang kasamaan sa lupaing yaon sa isang araw. Ngayon, yung kay Oseas kanina na binasa natin, sa 3 araw tayo ay ibabangon. Pagkatapos ng 2 araw, tayo ibabangon ng ating Ama, at sa 3 araw ay tayo bubuhayin. Oseas 6:2. Ngayon, naipaliwanag ko na ngayon sa inyo yung isang araw. Ayun yung 3 araw. Ngayon, ito namang huling araw. Ayan. Dahil ang huling araw nga ay yung 3 araw na siyang tinatawag na isang araw. Sana naunawaan niyo kapatid. Ng isang araw, ng 3 araw at ang huling araw ay iisa. Andun kay Juan 6:39. So, basahin natin. Juan 6:39. Ito ay kuwan 39 hanggang 40.
tapos 44, tapos 54. Ito, basahin agad natin itong dalawang magkasunod. 1:6:39 hanggang 40. At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ito yung ating Panginoong si Isa na nagsasalita dito. At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anuman, kundi ibangon sa huling araw. Ganyan mga kapatid. Ibabangon sa huling araw. Okay. Sa 40, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng walang hanggang buhay, at akin siyang ibabangon sa huling araw. Siya nawa. Siya nawa. Naunawaan niyo kapatid kung ano ibig sabihin nito. Huling araw ang ipinagdidiinan dito. O andun pa sa 44, mga kapatid. 6:44. Ito, basahin pa natin. Dalawang bisis na, sinabi yung huling araw. Walang taong makalalapit sa akin, maliban nang ang amang nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Ibabangon sa huling araw. Huling araw naman. At yun do sa 54 naman tayo, mga kapatid. Juan pa rin. Juan 6:54. Ito yung ating mababasa dito. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Ito niyo mga kapatid. Sino yung may buhay na walang hanggan? Ang kumakain ng laman ng ating Panginoong si Isa at ang umiinom ng kaniyang dugo. Ito yung nakasulat, kapatid. Ano ang masasabi mo dito, kapatid? Mag-comment ka kung meron kang katanungan patungkol dito. Huling araw. Ngayon, pumunta tayo sa ikalawang Pedro 3:8 upang maalaman ng lahat kung ano yung huling araw na sinasabi ng ating Panginoong si Isa dito. Kita nyo. Ikalawang Pedro 3:8. Ito ikatlong pagpapaliwanag ko na sa inyo, mga kapatid, kung hindi ako nagkakamali. Dahil natatandaan ko na paulit-ulit ko na pinapaliwanag ito. Sa kabila ng mga pagpapaliwanag ng mga ganon na patungkol sa mga patutuo sa akin at sa mga sinalita ng ating Panginoong si Isa, ay wala pa rin lumalapit. Ito sa pamamagitan nito, baka sakali na mayroon ng mga lumapit, dahil sinasabi nga kanina sa mensaheng ito na walang taong makakalapit sa akin, maliban na lang ang Ama ang magdala sa Kanya patungo sa akin. Dahil ako at ang ating Panginoong si Isa ay iisa. Siya nawa. Katotohanan ito, mga kapatid. Hindi nyo lang maunawaan dahil sa katayuan ko sa buhay at sa aking itsura. Dahil ang pagkaalam nila yung pinako daw sa kusay. Matangos ang ilong, maganda yung bibig, mataas na lalaki, at macho. Diba? Yun yung gumanap doon sa pelikula na ipinako sa cross. Hindi natin alam kung yun na talagang itsura. Yun ay mga panahon, mga ang tawag doon, mga kathang isip lang ng mga tao yun. Para
nagkaroon ng biglang pera dahil negosyo yun eh. Ay, ganun palang itsura. Eh, ginawa naman ng iba. Eh, nagtabas na ng mga kahoy, ginawang rebulto, ganun yung itsura. Ngayon, sinasamba na siya ngayon ang nagdudulot ng COVID. Yan ang sinusundan ng COVID. Kung nasaan mayroong rebulto, andun yan. Mga sumasamba sa Diyos-Dusan, mga kapatid. Sinasabi ko ang katotohanan. Yung mga sinungaling, nandyan, yung mga COVID, yung mga mahilig makipag-away, yan, yung mga mahilig sa kalayawan. O ngayon, malalayo tayo kapatid. Yun sa topic natin na huling araw, di ba, nababanggit kanina. Ilang beses sinabi yung huling araw ng ating Panginoong si Isa. 1, 2, 3, 4. Sa iisang kapitulo at 4 na versikulo. Kapitulo 6, versikulo 39, 40, 44, 54. Binanggit niya ang huling araw. Kung sino kanyang ibabangon sa huling araw. At ito mga kapatid, ang huling araw. Basahin natin sa 2 Pedro 3:4. Datapwat huwag ninyong kalimutan mga minamahal ang isang bagay na ito. Take note mga kapatid, huwag kalimutan isang bagay na ito. Ito ay si Pedro. Ito yung palagang kinakausap ng ating Panginoong si Isa. Sa kanya na sinasabi ang lahat ng mga lihim. Okay. Ulitin ko. Datapwat huwag ninyong kalimutan mga minamahal ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa ating Panginoon ay katulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Ngayon, pakaisipin mong mabuti kapatid. Kung ang 1,000 taon sa atin ay isang araw lamang sa ating Panginoon, ilang araw na tayo ngayon? Tapos na yung 2 araw kapatid. Tapos na yung 2,000 taon. Tapos na. 2021 na ngayon. Mga kapatid. Ibig sabihin, tapos na yung 2,000 taon. Ay sabi doon kay Usayas, pag, anong tawag doon? Osias ba yun? O, balik tayo sandali doon. Osias 6:2. Oh, 6:2. Meron pa naman hanapin, kaliit-liit nung ano. Anong pagkabanggit? Ito ay konektado dito eh. 6:2. Siya 6:2. Ito yung pagkasabi. Pagkatapos ng 2 araw, ay muling bubuhayin niya tayo. Sa 3 araw ay ibabangon niya tayo, at tayo yung mga bubuhay sa harap niya. Ay ang pagkasabi ni Pedro dito sa 2 Pedro 3:8. Datapwat huwag ninyong kalilimutan mga minamahal ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Ay yung palang 1,000 taon, na kaya pala may listahan ng mga taon, eh kailangan pala yun dito sa huling araw. Kailangan ituro pala talaga ito. Kaya may talaan ng mga taon eh. Lahat ng mga taon may talaan. Diba? 2021 na ngayon, tapos na ang 2,000 taon. Eh pagkatapos ng 2 araw ay bubuhayin niya tayo. Eh tapos na yung 2 araw, tapos na yung 2,000 taon. Diba? Sa 3 araw ay ibabangon niya tayo, at tayo yung mga bubuhay sa harap niya. Ay andito na tayo sa 3 eh. Tapos na ngayon 2,000 eh.
Tapos na yung 2 araw mga kapatid. Andito na tayo sa huling araw. Ito. Kaya sinasabi kanina, pinapaalala sa ating mabuti na ang isang araw, ang 3 araw at ang huling araw ay iisa. Ito na po yung 3 araw mga kapatid. Ito na yung huling araw. Ito na yung isang araw. Ayan. At ako yung ibabangon na yun na sinasabi noon na ngayon ay ibinangon na. Siya nawa. Nasa inyong harapan mga kapatid. Sana pagkalooban ka ng ating Ama ng pagkaunawa. At ito nga. Ito, sana naunawaan yung mabuti mga kapatid na nanonood. Dahil ito ang buong katungkulan ko. Ang sumunod kay pinag-uutos ng ating Ama. At ang lahat ng bagay na mga inilihim nung mga unang panahon pa ay sa akin ipinahayag ng ating Ama. Siya nawa. Walang iba. Ako lang ang pinagpahayagan ng ating Ama. At obligasyon ko na ipahayag ito sa inyo. Ito ang aking pinakamasarap na pagkain na ibinigay ng aking Ama sa aking harapan. Dito ako busog, dito ako natutuwa. Ito ang aking kasayahan, ang maglingkod sa ating Ama na sa atin ay lumikha. Dahil andito mga kapatid ang buhay, andito yung kaligtasan sa paglilingkod sa ating Ama. Andito lahat ng kailangan natin. Huwag na kayong ipaniwala sa mga kalayawan mga kapatid. Kita yung mga gumagawa ng kalayawan. Kung mayroong kasaysayan ng mga may mga listahan ng mga napapahamak mga kapatid, yan ay nanggagaling sa kalayawan. Ngayon, mga nagpupunta sa beach, di ba? Mga kasayahan, karamihan nalulunod. Yeah? Mas karamihan, mga bata, mga napapahamak. Ngayon, kasayahan, kapalit, iyakan. Marami, ilan na ang mga bata at matanda na nangalunod ng dahil yan sa ginagawang kasayahan na yan. Yan, mga picnic na yan. Mga iba't ibang uri ng relihiyon, naghaharap-harap yun sa mga piknikan. Maya-maya, may barilan. Yan. May suntukan, may hampasan ng buti, may batuhan. Ayun yung sa mga kasayahan, mga kapatid. Yun hindi pinag-uutos ng ating Ama na gawin. Kung magagawa ng kasayahan na gano'n, kayo lang na iisa ang paniniwala. Dahil doon nagkakaroon ng kaguluhan pag hindi pare-parehas ang paniniwala. Diba? Pumunta ka man sa mga bahay aliwan, kung ikaw ay mahilig sa mga ganon, diba, mga kapatid, mag-ingat ka dahil nandun din ang kaguluhan, nandun ang kursunodaan. Marami nang namatay din dyan, mga kapatid. Pag nanalo ka dun sa loob, dahil malakas ka dun sa may-ari nung bahay aliwan, tatambangan ka sa labas. Yun lang ko lang. Kaya yung mga kasayahan na mga kaugalian lang ng tao, yan ang pinapaalis sa atin ng ating Ama dito sa huling araw. Dito sa isang araw na ito, kagaya ng sinabi sa atin ng ating Panginoong Isa ngayon, aking aalisin ang kasamaan sa lupaing yaon sa isang araw. Dahil lahat ng kasamaan ngayon mga kapatid, inaalis na ng ating Ama. Kaya tingnan nyo, halos yung bayan-bayan hindi na magkakumustahan dahil nagkakaroon ng mga lockdown. You know, pati alak nga ngayon anong tawag doon? Tawag doon, pagbabawal uminom? Liquor ban. Liquor ban? Kasayang man, di ba? Masaya ako kung umiinom ka. Nagkakaroon na liquor ban ba? Likok ban? Likong ban, ano ba yan? Liquor ban.
Sa Tagalog niyan ay yung mga kasayahan ng inuman, winawala na ng ating ama. Bawal ang kasayahan. Di ba? Nakakuha niyan. Protocol yan eh. Bawal ang kasayahan. Kahit mga kasalan nga, bawal na yung kasayahan. Dahil yung kasayahan kasi, yan yung nandun yung kasamaan. Dahil pag nandun ka sa gitna ng kasayahan, kung ano nung iniisip mo, di ba? Sino kaya yung, sino kaya, ano kaya, nakita ka ng iba't ibang kulay ng tao. Ay, gusto mo ng lahat ng sulok ng kanyang katawan, gusto mo ng ano, makita. Yun yung target ng mga kasayahan eh. Mga paghahangad ng mga bagay na hindi naman sa kanila. Gusto na lang abutin. Gustong marating. Yun ang mga pinagbabawal. Kaya inaalis dito sa isang araw, itong isang araw na ito. Kapatid, 1,000 taon pa sana ito pero hindi na darating. Hindi na tayo darating sa year 3,000. Itaganin nyo kahit saan nyo gustong itaga itong salita ko. Kahit saan nyo gustong itaga. Yung hindi mapupunas. Hindi tayo aabot ng year 3,000. At hindi ko kailangang sabihin sa inyo kung ano talagang taon tayo mga sarap na. Dahil kukunti pa tayo eh. Pag tayo ay nag-expand na, sabi ng ating ama, kayo ay magiging 1,000 at kayo ay magiging 1,000. Yun yung mga hindi nasagasaan ng hindi masasagasaan ng salot. Yung mga matitira. Dahil yun lang ang maniniwala eh. Kaya kung sigurado ka sa sarili mo na ikaw ay ititira ng salot, ay antayin mo. Ay kung hindi ka ititira ng salot, ay pasensya ka. Susunugin ka. Kausapin mo lang salot ngayon kung ititira ka niya o hindi. Saka ka lang mahiniwala pag itinira ka na eh. Dahil yun ang sinasabi sa atin ng ating ama. Ang mga natira sa salot, ay yung mga maniniwala. Dahil ito nga, itong kaarawan ng anak ng tao na ito na ibinangon ngayong huling araw ay katulad din ito ng kaarawan ni Noe, mga kapatid, na hindi kagaya ng kaarawan ng ating Panginoong si Isa na siya ay inutusan ng ating Ama na siya ay nagkatawang tao at wala kang nabalita sa kanyang kasaysayan na siya nagkaroon man lang ng kahit isang girlfriend, diba? O siya ay nagkaasawa. Ay itong kagaya ni Noe ngayon, yung kaarawan ni Noe, may pamilya ito nandun sa Matthew 24:34 hanggang 39. Basahin natin. Matthew 24:34 hanggang 39. Ito, basahin na natin. Ako po mga kapatid, yung anak ng tao. Sabi nga nila, katulad nung nabanggit ko nung isang mensahe, bago itong huli, sabi nilang anak ng tao daw ay ang ating Panginoon. Marami naniniwala dyan. Pero pinapahayag ko nga sa inyo ngayon itong huling araw, na dahil dito sa huling araw ay inyong mauunawa ang lahat. Makinig lang kayo sa mga sinasabi ko. Ang anak ng tao ay ako, Siya nawa. hindi yung ating Panginoong si Isa. Kaya tingnan nyo, ito yung sinabi ng ating Panginoon patungkol sa anak ng tao. Ito. Matthew 24:34 hanggang 39. Basahin na natin. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa mga ganap ang lahat ng mga bagay na ito. Ang langit at ang lupa ay lilipas. Datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Siya nawa. Kita nyo. Mawawala yung langit at lupa. Pero yung kanyang mga salita, kailanman ay hindi mawawala.
Kita niyo. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon ay walang nakakaalam. Kita nyo. Araw at oras, mga kapatid. Pag sinabing araw, yan ay tunay na araw dahil may kasamang oras. Mga kapatid. Pag araw, ang kasama ng araw, oras. Diba? Ito yung hayag na araw at oras. Tungkol sa araw at oras na yaon ay walang nakakaalam kahit ang mga anghel sa langit, kahit at ang anak, kundi ang ama lamang. Ipinupukol nila ito sa akin dahil sinasabi ko, alam ko kung ano mangyayari sa sanglibutan. Sabi nila sa akin ay hindi nakakaalam kahit yung anak, kahit mga anghel, kundi ang ama lamang. Pinapaulit ko sa kanilang basahin. Tungkol sa araw at oras na yaon ay walang nakakaalam. Yung araw at oras, mga kapatid, walang nakakaalam. Araw at oras. Hindi na sinabi na taon at buwan. Araw at oras ang sinabi niya. Hindi ko talaga alam yung araw at oras, pero yung taon at buwan alam ko, mga kapatid. Siya nawa. Sana naunawaan ninyo. Pag hindi pa ito malinaw sa inyo, mga kapatid, ay talagang kayo ay nakapikit na ang mata. Ayaw niyong tingnan ang ilaw ng sanglibutan. Tandaan niyo, kapatid, ang araw at oras hindi ko talaga alam. Dahil yan ang nakasulat. Pero ang taon at buwan, alam ko. Ayan. Ano naunawaan ninyo? Ang oras at araw, di ko talaga alam. Pero taon at buwan, alam ko. Siya nawa. Ito. Ituloy natin. Ngunit tungkol sa araw at oras, kanya, kundi walang nakakaalam, kundi ang ama lamang. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Siya nawa. Salita ito ng ating Panginoong si Isa. Yung unang salita pa lang niya, tandaan nating mabuti. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa mga ganap ang lahat ng mga bagay na ito. Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Mga salita na ito, mga kapatid. Walang mababago dito walang maidadagdag dito. Pag sinabing oras, araw at oras talaga yan. Hindi niya sinabi roon na taon at buwan. Wala siyang sinabi na walang nakakaalam ng taon at buwan. Araw at oras lang ang walang nakakaalam. Kahit ang kanyang anak. Kahit ang mga anghel. Ibig sabihin, yung taon at buwan, alam ng kanyang anak. Siya nawa. Dahil yung araw at oras lang, yung hindi alam Di ba? Yun yung hayag na nakasulat. Inuulit ko lang ito, kapatid, dahil gusto ko talaga na ipahayag sa inyo ang katotohanan. Dahil walang kasinungalingan sa akin. Gaya ng itinuro sa akin ng ating Panginoon. Ang mga mensahe na naririnig niyo mula sa bibig ng huling sugo, at ako ngayon, mga kapatid, ako ang huli na inaalalayan ng una. Dahil sinabi ng una, ako ang una at kasama ng huli. Siya nawa. Yun, ito yung sinasabi nila na ang Panginoon daw nating si Isa ay siya ang anak ng tao. Ay yung susuguin sa huling araw na sinabi kanina dito sa yung ikatlong araw na ibabangon sa huling araw na kumakain ng kanyang laman at ang dugo. Ay may buhay na walang hanggan. Ito yung anak ng tao na sinasabi ko sa inyo. Na kung paanong araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao.
paano yung sasabihin ng ating Panginoong si Isa ay anak ng tao? Ay itong anak ng tao na darating at nandito na nga sa harap niyo nagsasalita, ay may asawa. Sinasabi niya dito ay kagaya ng kaarawan ni Noe. Kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Pag sinabi ng salita niya, walang kasinungalingan. Pag kagaya ni Noe, pag sinabi niya kagaya ni Noe, yan ay may asawa. May mga manugang yan. Kagaya nga ni Noe. Kapag sinabi ninyong anak ng tao, yung ating Panginoong si Isa, ay hindi kagaya ni Noe. Di ba? Ang sabi ng ating Panginoong si Isa, anak ng tao, kagaya ng kaarawan ni Noe. Ay ang ating Panginoong si Isa ay walang asawa, hindi siya nag-asawa. Kahit isang girlfriend, wala kang makababasa sa banal na kasulatan na naging girlfriend niya. Pero maraming mga babae na sumasamba sa kanya, nananalangin, nagpapatulog. Pero kahit isa, wala siyang naging girlfriend doon, wala siyang naging asawa. Kaya dinala siya dito ng ating Ama na siya ay malinis. At siya ay umakyat sa langit, dinala ng ating Ama sa langit kasi malinis pa rin. Kumbaga sa babae, siya ay virgin. Virgin yun dahil wala siyang naging asawa. Wala man lang siya naging nobya. Kaya napakalinis. Walang karumihan sa kanya. Walang nakagalaw sa kanya na patungkol sa mga masasama. Pero pinahirapan siya ng mga masasama. Pero mga gawaing masama, hindi siya ginalaw ng mga gawaing masama. Dahil wala siyang ginawang masama. Ni sinalita man. Itong anak ng tao ay Taiwan. Kagaya ito ni Jonas na tumanggi ng tumanggi sa pagtawag sa ating Ama. At yung bandang huli, sumunod din. Ito ay ewan ko kung sino nakabasa na sa inyo. Ang kaarawan ng ganun din, yung araw ng tao ay kagaya din yung kaarawan ni Jonas. Sino nakarinig sa inyo? At nakabasa na nun. Na tumanggi ng tumanggi itong anak ng tao. 1999, mga kapatid, tinatawag itong anak ng tao. Tumanggi ng tumanggi. 2017 lang sumunod. Kagaya nga nung kaarawan ni Jonas din doon. 2017 lang ako sumunod, mga kapatid. Tama ba? 2017. Pero nung December lang, 2021, December 5, nung pa lang kami nagsimula na bigay ng mensahe sa sanlibutan. Dahil iyon yung kaganapan ng pagbibigay sa atin ng ating Ama ng kabuuan ng kanyang mga turo. Sabi sa English, natapos ko sa loob ng halos 4 na taon yung spiritual training. Sa English yung spiritual training ang tawag nila. Pagsasanay sa espiritu. At ang espiritu ay ang kanyang mga salita. Yung Espiritu Santo yung kanyang mga salita na ipinag-uutos. Sabi niya nga yung hindi mawawala yung kanyang mga salita. Langit at lupa mawawala, pero yung kanyang salita ay kailanman hindi lilipat yung mga salita niya. Matibay, kapatid, yung mga salita niya. O dito pa, kagaya ni Noe, sa makatuwid, may asawa, may manugang, may mga kapatid, may mga anak, may mga apo. Yan. May tuloy na natin. Sapagkat gaya ng mga araw
bago nagkagunaw. Sila ay nagsisikain at nagsisiinom at dikit-dikit na lang. Nag-aasawa. Asawa. O, kita nyo? Nag-aasawa at pinapag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong at hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay na lahat at gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Siya nawa. Naunawa nito kapatid. Dahil may gawain dito, nabubugso na matindi ang kamatayan ng mga tao. At sa araw na yun, nakasara kami mga kapatid. Walang makakapasok. Sarado kami sa araw na yun. Ulitin ko ito. 38-39, ulitin na naman natin. Sapagkat gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila ay nagsisikain at nagsisiinom at nag-aasawa at pinapag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong at hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay na lahat at gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Siya nawa. Kaya wala akong hinto mga kapatid ng pagpapaalala sa sanglibutan. Dahil napakaraming mamamatay. Pag hindi kayo nakinig sa mga sinasabi ko. Dahil ako nga ang propeta na kagaya ni Moises na ang hindi makinig sa mga sinasabi ko ay pupuksain. Siya nawa. Kala nyo wala lang. Ganon din kasi ang ating Panginoong si Isa nung nandito sa ibabaw ng lupa. Mga sinasabi niya, hindi paniniwalaan. Sabi pa nga nila, namumusong. Diba? Nagkukunwari daw na anak ng Diyos. Samantalang anak daw ni ano yon, ni Maria, saka ni Jose. Namumusong daw. Ipako yan sa krus. Yan ay namumusong, nagkukunwaring Diyos. Samantalang si anak ni Jose at si Maria. Sa kabila na nakikita nila na ating Panginoong si Isa noon ay nakakapagpamulat ng mga mata, ng mga bulag, nakakapagpakita yung mga inborn na bulag, ayun, nakakakita pag inihipo niya ang mata. Yung mga pilay na ipinanganak, pag hinipo niya yung paa, nakakalakad. Ay yung patay, 2 araw nang nasa libingan, si Lazaro, nagsalita lang siya. Lumabas ka, ika niya, Lazaro. Nabuhay, lumabas. Sa kabila nun, hindi pa rin pinaniwalaan ng mga Hudyo na siya nga ay anak ng Diyos. Yung bagyo, pinahihinto niya, nauutosan niya ang hangin. Hindi pinapaniwalaan. Pinako pa rin siya. Pinahuli pa rin. Kaya napakasuway ng mga tao. Yung mga kababalaghan na pinakita ng ating Panginoong si Isa noon, makikita niyo sa akin. Pag hindi niyo pinaniwalaan, sinasabi ko, darating sa inyo ang mga sinasabi ko na kaparusahan. Pero pag kayo naniwala sa akin, darating din sa inyo ang biyaya, kaligtasan, at yung paglayo ng mga salot, hindi lalapit sa inyo. Ito kakilabot mga kapatid. Iwan ko kung hanggang saan ang mararating ng mga tao na nasubukan na lumapit dito at umalis. Ayun. Dahil binigay nga sa atin ang ating Ama ang kapamahalaan na makahatol. Marami ang sasabi, huwag kang humatol. Bawal yung humatol, pinag-uutos sa banal na kasulatan, bawal daw yung humatol. Sa paghatol na yung hihahatol, ay ikaw ay hahatulan. Pero may binigyan ng paghatol mga kapatid. Binigay sa akin. Siya nawa. Ito, may patunay ako.
andito, basahin muna natin. Sa Juan 12:48. So, Juan 12:48. Juan 12:48. Alam niya na kung anong oras tayo. Natatapos. Kumain na ba kayo? Siya na. O hindi pa, pero busog ako hanggat pinapahayag kong salita ng ating Ama. Ito, andun sa Juan 12:48 ang ating mababasa. Ano ang nakasulat dito? Basahin na natin. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya ay hahatol sa huling araw. Ano? Tingnan nyo mga kapatid, itong karunungan na ito na binibigay ko at pinabahagi sa inyo ay walang nagtuturo nito kahit sino ng mga nauna sa akin. Ito'y tinuro sa akin ng Santong Espiritu na mula sa atin. Okay. Ulitin ko, nababasahin. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Tinatanggap niyo ba ang aking mga pananalita? Siya na. Pag tinatanggap ninyo, walang hahatol sa inyo. Pero kung hindi niyo tinatanggap, may isang hahatol sa inyo. Siya na. Ito yung napakarami pang paliwanag ito dahil pupunta pa sana tayo sa usapin ng mga binanggit ng mga apostol na huwag dapat humatol dahil sa hatol na paghahatol natin sa ating kapwa ay doon tayo hahatulan. Sa Ama lang daw binigay ang paghatol. Ngayon maraming mga bagay na hindi nalalaman yung mga unang sinugo, mga nauna kaysa sa akin. Maliban na lang dun sa ating Panginoong si Isa dahil siyang tagapagpatupad ng lahat ng bagay. Kaya siyang hari dito. Yun. Yung hahatol na sinasabi niya na ating mababasa na binigyan ng kapamahalaan. Ito, na mababasa natin sa 5:24-27 ng 1. 5:24-27 plus ng 1. 5:24. 5:24 hanggang 27. Ito, basahin na natin. Kung sino yung pinagkalooban, binigyan ng kapamahalaang makahatol. 5:24 hanggang 27. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon at ngayon nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos Ama at ang makakarinig ay mga bubuhay. Siya na. Sapagkat kung paano ang Ama ay may buhay sa kaniyang sarili,
ay gayon din namang pinagkalooban niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili at binigyan siya ng kapamahalaang makahatol sapagkat siya'y anak ng tao. Siya nawa. Kita niyo mga kapatid, sino ang binigyan ng buhay na walang hanggan at pinagkaloobang humatol? Anak ng tao. Kapatid, sana naunawaan mo ito, ikaw na nakikinig. Kaya sinasabi din niya, andun sa 6:27 ng 1 din, 1:6:27, magsigawa kayo hindi dahil sa pagkain napapanis, kundi dahil sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siyang tinatakan ng Ama sa makatuwid bagay, ang Diyos. Yan ang nawa. Kasalanan nyo na lang kung hindi kayo magtatamo ng buhay na walang hanggan. Kasi nasabi ko sa inyo, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. Ang nakikinig at tumutupad ng mga utos na naririnig nyo sa akin na mula sa ating Ama, siya ang magtatamo ng buhay na walang hanggan. Gaya ng pagsunod ko, pagkain sa laman at dugo ng ating Panginoong si Isa. Siya nawa. Kaya nga yung laman at dugo ng ating Panginoong si Isa ay nasa akin. Kaya sinasabi ko, ako at si Isa ay iisa. Siya nawa. Lalong-lalo na at ibinigay na sa atin ang tatak ng ating Ama. Siya ay tinatakan ng ating Ama sa makatuwid bagay ng Diyos. Diba? Napakalinaw mga kapatid. Ngayon, kung tutuntunin natin naman kung ano yung tatak, ba, anong oras na ba tayo? Isang oras. Isang oras na. Ay ito pa. May isa pa ditong mahalaga. Kaya nga binigyan ako ng kahatulan ng ating Ama. Ala, sige, bahala na dyan. At ando sa Apokalipsis 21:21. Apokalipsis 21:21. Hanggang 21:21 hanggang sa 27. Pagpiliin na natin. Doon na lang sa 27 na lang para hindi masyadong mahaba dahil pan nga ito. Ito yung paghatol sa hatol itong salitang ito eh. Apokalipsis 21:27. At hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang na mga nasusulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Siya nawa. Dahil pag gumawa ka dito ng karumal-dumal, papansinin ka dito, pangangaralan ka dito. Pag hindi mo pinakinggan, gumawa ka pa rin ng gano'n, mapapahiya ka ngayon. Oh, mapapahiya ka. At yung hiya mo, aalis ka talaga. Aalis ka nang walang paalam. Yun ang kahihiyan na abutin mo rito. Aalis ka nang walang paalam. At yan ay nangyayari dito. Ilang beses na.
Yun yung mga karumal-dumal. Yun yung mga nagsisipag-alisan dito. Sa laki ng kahihiyan. Dahil sa paggawa nila ng kasinungalingan. Ito nakasulat eh. Hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. Siya nawa. Pag gumawa ka ng kasinungalingan, gumawa ka ng karumal-dumal, mapapahiya ka at lalayas ka. Paglayas mo, yung listahan sa aklat ng buhay, mawawala yung iyong pangalan. Siya nawa. Siya nawa. Mawawala yung pangalan mo sa listahan ng aklat ng buhay. Kaya ang maliligtas lamang, sinasabi dito, yaon lamang mga nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. Kaya pag gumawa ka ditong masama, kasinungalingan, tanggal yung listahan mo. Hindi ka nakasok. Nandun ka na sa labas. Sinasabi ng ating ama, nasa labas ang mga mapangalunya, mga magnanakaw at mga matatakaw. Yan yung mga nasa labas. Ang nasa loob, yun yung mga kordero. Yun yung mga tupa. Yun yung kawan ng ating ama. Nasa loob ng kanyang templo. Siya nawa. Yun ang mga pinili ng ating ama. At may mga tatak. Ibig sabihin, pag nasa labas ka, nandyan yung lahat ng uri ng takot, pangamba, pa ikaw ay nasa labas. Diba? Kahit sa sasakyan, hindi ka pwedeng andun ka sa labas na nakasabit. Pag may nasa lubong na sasakyan, diari ka. Diba? Kaya kailangan palagi kang nasa loob ng bahay ng ating ama. Ito pa yung isa. Juan 3:19 hanggang 21. Balik tayo sa Juan 3:19 hanggang 21. Juan 3:19. Ito, napakahalaga rin ito. Juan 3:19 hanggang 21. Ano ang ating mababasa dito? Ito. Ito yung mga kahatulan na sa mga tao na gumagawa ng karumal-dumal. Yung mga galit sa ilaw. Basahin na natin. 1:3:19 hanggang 21. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan. At inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw, upang huwag masaway ang kanilang mga gawa. Datapat ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang mahayag na ang kanyang mga gawa ay ginawa sa Diyos Ama. Siya nawa. Kita mo kapatid. Yung mga lumalayo dito sa ilaw ng sanglibutan, iyon yung mahilig sa kadiliman. Napakaganda nito mga kapatid, nitong mensaheng ito na ibinigay sa atin ng ating Ama
at kasarap basahin itong huling ito na ihuli na natin dahil masyadong tayong haba. Anong na ba tayo? 8:27. Ayun. Napaaga yung buwan natin Katkulok. May ano pa tayo? Tama. Diba? Ulitin natin para malinaw sa mga walang Biblia ang cellphone at wala ding Biblia. Ulitin natin at unawain ng mga nakakarinig. Dahil ito nga ay patungkol sa mga nagagalit sa ilaw ito eh. Kasi nasabi ko, pabagat nga natin ang ilaw ng sanglibutan eh. Dahil andito, ito ang nakasulat eh. Gawin mong alagad ang lahat ng bansa. At kayo may ilaw ng sanglibutan. Kayo ay anak ng ilaw, anak ng araw, anak ng liwanag. O nandito na ang lahat ng ikabubuti. Ulitan na naman natin. Dahil dyan ako ay pinako ng ating ama at ginapos sa pagpaulit-ulit ng mga utos. Isang kagalingan ng tao talaga ito. At ito ang kahatulan. Kahatulan ito eh. Na naparito ang ilaw sa sanglibutan. At inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw. Sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw. Kaya maalis sila eh. Diba? At hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanilang mga gawa. Kita mo, yung ilaw ng sanglibutan, sinasaway yung mga masasamang gawa dito eh. Siya nawa. Yan ang gawain ng ilaw ng sanglibutan. Sinasaway yung mga sasamang gawa. Ngayon, pag ayaw mo masaway ang iyong masamang gawa, umaalis yan. Umaalis dito. Yung mga gumagawa ng masama. Ayaw nilang maliwanagan ang kanilang ginagawa. Dahil masama. Yung masama pag inilawan mo, hiyang-hiya yan, di ba? Umaalis ng walang paalam. Okay, tayo. Katotohanan ito na nangyayari. Datapat ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Siya nawa. Siya nawa. Yung gumagawa ng katotohanan, lumalapit dito mga kapatid. Dahil ito nga, ang ilaw ng sanglibutan. Kung ikaw ay gumagawa ng katotohanan, lalapit ka rito. Pero pag hindi ka gumagawa ng katotohanan, hindi ka lalapit dito. Dahil ito ang ilaw ng sanglibutan. Upang mahayag na ang kaniyang mga gawa ay ginawa sa Diyos. Siya nawa. At yan. Yan lang muna mga kapatid ang mensahe natin. At sana naunawaan ninyo. At ito ay regalo sa atin ng ating Ama. Regalo ito mga kapatid. Napakalaking regalo ito. Bakit ko sinabing malaki? Na hindi ka nga makakabili ng kaligtasan, kapatid. Hindi ka makakabili ng kaligtasan. Pero pag ito'y narinig mo, lumapit ka dito, ligtas ka, kapatid. Siya nawa. At ito mga kapatid, mayroon akong kaunting basbas sa inyo na mga nakakaunawa. At huwag kayo magpatumpik-tumpik. Agad. Magtanong kaagad kayo kung ano yung mga hindi pa ninyo naunawa. Pag inyong napanood yung mga mensahe na ito, i-share ninyo, inyong ibahagi sa inyong mga kapatid, kapitbahay, mga kakilala, upang kayo'y magsilbi ring ilaw ng sanlibutan. Pag ibinahagi mo ito, kadamay ka sa nagbibigay ng liwanag sa bawat tao na ngayon ay sakop na ng kadiliman. Yan. Mga initial na kadiliman yan. Dahil kadiliman na hindi nakikita. Yan. Kakapaka-paka. Yung kadiliman na makikita malapit na mga kapatid. 3 araw at 3 gabi.
Para sa inyo mga kapatid, sa mga tumanggap na mga salita ng ating Ama, inunawa at ginagawa, sumainyo nawa ang biyaya at awa at kapatawarang mula sa ating Ama na sa atin ay lumikha sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ibinigay niya sa gitna natin ngayon sa katotohanan at pag-ibig. Siya nawa. At kapatid, ito ay may patutuo pakinggan ninyo. Kailangan sa lahat ng bagay mayroong saksi at nagpapatutuo. Kami po ay nagpapatotoo at sumasaksi na ang lahat ng mga salita na inyong narinig ay pawang katotohanan at pawang galing sa banal na kasulatan na mula sa bibig ng Sama ng Panginoon na si Isa na anak ng tao na sinugo ngayong huling araw na ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig na sinugo ng ating Ama na sa atin ay lumikha at lumikha ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita